Ipinahayag ni Wang ang kanyang kaluwagan bilang Young Swords Ghost na sinamahan sila. Gayunpaman, sinabi ni Jiang Yak na ang kanyang mga mag-aaral ay higit na nag-aalaga sa kanila kaysa sa kanyang sarili, at tinitingnan niya si Po1 na ginagawa ang kanyang tungkulin sa pagbabantay sa paligid. Sa kabila ng lahat ng iba pa sa kanila ay natutulog na. Makikita kay Po1 na tila pagod sa pagbabantay at malagihay na inaantok, habang pinapanood sila ni Wang na nagsasabi na sila ay napakabata pa. At ang pag-escort sa mga mangangalakal ay tiyak na napakahirap para sa kanila. Gayunpaman, inihayag niya na makakatulog sila ng comfortable sa susunod na araw. Narinig na nalilito si Jung Yak, na sinasabi na sa kanilang kasalukuyang bilis, hindi rin sila makakaalis sa mga bundok bukas at nagtatanong kung sa palagay niya ay posible. Bilang tugon, ibinunyag ni Wang na mayroong isang maliit na nayon ng mga magsasaka na slash and burn na nasa daan at ang kanilang grupo ay humihinto doon sa tuwing aakyat sila sa mga burol. Inihayag niya na napanatili nila ang isang napakahusay na relasyon sa mga taga-nayon sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga pananim kapalit ng pangunahing mga pangangailangan. Pagkatapos ay tinanong ni Wang ang may sakit na kasama nila, si Mayang Da ang tinutukoy. Naging dahilan para mabigla si Jiang Yak sa kanyang pagpili ng mga salita at ihayag na sasali siya sa kanila mamaya. Kinaumagahan, nagsimula silang muli sa kanilang paglalakbay kasama ang lahat, na ginagawa ang kanilang trabaho ng buong pangako. Habang nasa daan, bigla silang nakarinig ng kaluskos sa mga palumpong, dahilan para tumakbo sa harapan sina Bomorong, Main Jago at Po1 at tumayo na nakahanda ang kanilang mga armas. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang maliit na bata mula sa mga palumpong. Nasa sabik na makita ang mga ngalakal, ngunit pagkatapos ay nagulat nang makita silang tatlo na nakatutok ang kanilang mga sandata patungo sa kanya. Nakilala ang bata habang binabati siya ni Jinho Wang, na nagsasabi na matagal na silang magkakilala. Nalilitong tinanong ni Jogyak kung kilala niya ang bata at sumang-ayon si Wang, na inihayag na ang bata ay mula sa parehong nayon na kanyang pinag-uusapan noong nakaraang araw. Sinabi niya na ang batang ito ay umiikot sa pagkolekta ng mga halamang gamot kasama ang kanyang lolo na bumaba mula sa kanyang kabayo. Bumaling si Wang kay Jinho, na nagtatanong kung nakakolekta na siya ng mas maraming halamang gamot at mas maraming halamang gamot. Ang pagsang-ayon ay sinabi ni Jin Heo na ginagawa niya ito mula pa noong madaling araw at nakakolekta siya ng maraming halamang gamot. Sa pagtingin sa masamang puno ng mga halamang gamot, sinabi ng alak na kailangan niyang isaalang-alang muli ang presyo ng mga halamang gamot na ito na naging dahilan upang magpasalamat si Jin Heo sa kanya habang abala sa pakikipag-usap kay Jin Heo. Tinanong ni Wang kung nasaan ang kanyang lolo at kung siya ay gumagalaw sa ganitong paraan. Mapanganib ang kagubatan na nag-iisa, na nagsasabi na ang kanyang lolo ay may sakit. Nagpahayag si Jin Heo na siya ay gumagawa nito ng mag-isa at sinabi na kung sila ay patungo sa nayon, maaari silang sumama. Na silang lahat ay nagsimulang maglakad patungo sa nayon na magkasamang naglalakad sa tabi ni Mei, si Jin Heo, na nagmamasid sa kanila na may pagkalito, at lumingon sa kanya. Nagtatanong kung siya at ang kanyang mga kasamahan ay mula rin sa grupong mga ngalakal. Bilang tugon, pinaalam ni Mei na sila lamang ang mga pansamantalang escort na tumutulong sa grupo ng mga ngalakal na tumawid sa bundok. Namangha nang marinig na sinabi ni Jim Heo na dapat ay napakalakas niya sa kasong iyon at kailangang gumamit ng martial arts, dahilan para tumahimik si Mei at tumingin sa kanya, ibinaba ang kanyang ulo. Iniisip na hindi siya ang uri ng taong inaasahan ng bata sa kanya. Iniisip niya ang tungkol kay Bomorong, na may sapat na lakas para mapabilang sa mga nangungunang martial artist. Sinasalamin niya ang katotohanan na si Bomorong ay partikular na gumagamit ng nakakawasak na pamamaraan ng espada ng kanyang pamilya, na nagdadala ng mga prinsipyo ng pagiging patas at bilis. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol kay Main Jago, na ang mga kasanayan ay batay sa mga diskarte sa martial arts ng kanyang sariling pamilya, na pangunahing gumagamit ng mga formation at ilusyon upang linlangin ang mga kalaban. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at umiikot sa pagkalkula ng mga galaw ng kalaban ng maaga at pagbuo ng mahusay na mga diskarte, na, kasama ang kanilang kaalaman sa literature maker, flawless, ang kanyang ikatlong kapwa mag-aaral na si Po1, ay may kakaibang personalidad at tila pinagkadalubhasaan ang maraming martial arts. Ngunit ginagamit ang teknik na tinatawag na Northern Song Shawless Technique bilang ang fundamentals counts. Panghuli, si Yang Rayong, ang kanyang kapwa niya na may mahiyain na personalidad, ay kasing lakas din ng iba dahil sa kanyang kaalaman sa anatomy, daloy ng dugo at kakayahang makilala ang mga acupuncture spot.
Isinasaalang-alang na ang lahat ng iba sa kanyang grupo ay malakas, maliban sa kanya, habang si May ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan doon at simpleng sinabi na sila ay malakas, nalilito sa ganoong pangungusap. Tinanong ni Jin Heo kung isinasama rin ba niya ang kanyang sarili kaparehas nila? Dahilan para mas mapahiya siya. Pagkatapos mag-alinlangan, bahagyang inamin ni May na mahina pa rin siya, dahilan para sabihin ni Jin Heo na tulad ng inaasahan niya. Sinabi ni Jin Heo na ang iba pa niyang mga kasamahan ay laging may tiwala sa sarili, ngunit ang kanyang ekspresyon ay tila laging nagpapakita ng pagkabalisa bilang tugon ni May, lumingon sa kanya na nagtatanong. Kung interesado siya sa martial arts, ang pagsang-ayon ni Jin Heo ay nagsasaad na tiyak na matututo siya ng martial arts at magiging isang martial master balang araw. Upang maprotektahan ang kanyang lolo at ang nakababatang kapatid na babae. Ang pakikinig sa mga salitang ito si May ay nagsimulang maalala ang kanyang sariling pagkabata noong siya ay may katulad na mga ambisyon. Hinawakan ang ulo ni Jin Heo, sinabi niya na sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay tila hindi kapanipaniwala pa rin, na naging sanhi ng Jin Heo na inis sa kanyang kilos. Sinipa ang binti ni May, napasigaw sa sakit at nagsimulang tumakbo patungo sa harapan si Jin Heo, na binanggit na siya mismo ay bata pa. Samantala, lumingon si Wang sa kanilang lahat, na nagsasabi na malapit na silang dumating. Itinuro ang pasukan ng nayon, idineklara niya na ito ang lugar na kanilang titigilan na dahilan upang mapangiti si May at ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, kung gayon, bakit may napansin at nabigla? Ang paghahanap sa lahat ng tao sa nayon ay nakahandusay na patay, na parang inatake ang mga tao, tumatakbo sa loob ng nayon. Sinimulan ni Jinhua na hanapin ang kanyang lolo habang umiiyak, desperadong pinagmamasdan ang lahat ng patay sa nayon. Nagulat si Jinhua at nagsimulang tumakbo sa loob, ibinagsak ang kanyang bag ng mga halamang gamot. Habang sabik na tumatawag sa kanyang lolo, lubos na nabigla nang makita ang kalagayan ng nayon. Nagtataka si May kung ano ang maaaring nangyari doon pagdating sa kanyang tahanan, binuksan ni Jim Hiel ang pinto, natagpuan ang kanyang lolo na nakahandusay sa sahig, lubhang na sugatan. Papunta sa kanya, sinimulan ni Jin Heo na gisingin siya ng magsalita ang kanyang lolo sa mahinang boses, na nagsasabi na hindi ito magagawa ng mga taong iyon, na naging sanhi ng pagkalito ni May, na binibigyan siya ng kailangan. Ang isa ay bumaling sa isa sa kanyang mga nasasakupan na nagtatanong tungkol sa sitwasyon sa nayon, at ang tao ay nagsiwalat na iilan lamang ang nakaligtas. Nakatayo sa paligid ng lolo ni Jin Heo. Ang lahat ay naghihintay sa kanya upang mabawi ang kanyang malay, habang ginagamot siya ni Ian Rayon sa pamamagitan ng kanyang acupuncture technique. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tao ay nagkamalay at nalilito kung paano mahaharap ang lahat ng mga ito. Biglang napagtanto ang isang bagay na nagsasaad na hindi nila makukuha ang lahat. Sa tingin ko ang tinatawag ang pangalan ng kanyang apo, sinabi ng tao na ang mga taong umatake sa kanila ay kinidnap ang kanyang apo. Humihiling na tikman sila, narinig na si May at ang kanyang mga kasamahan ay nabigla. Habang ang matanda ay nagbubunyag na hindi lamang ang kanyang apo, ngunit bawat babae sa nayon ay kinidnap, lumuhad sa harap nila. Taimtim niyang hiniling na tulungan siya, na naging sanhi ng muling pagdurugo ng kanyang mga sugat. Bilang tugon, ibinabalang ni Jung Yak ang kanyang ulo habang si Jin Heo ay pumunta sa kanyang lolo, na sinasabi sa kanya na itigil yon. Habang si May ay kinuyam ang kanyang kamao, iniisip na sa kabila ng kanilang pangunahing prioridad ay ang escort mission sa sandaling ito, kung ano ang natutunan nila mula sa kanilang guro ay nagpipilit sa kanila na gawin yon. Naaalala niya si Mayang Da na nagsasabi na ang pangkat ng hustisya ay iba sa masamang paksayon at ang kultong demonyo. Dahil ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang tulungan at protektahan ang mga tao. Lumabas ng bahay si May at nagbahagi ng parehong kaisipan kay John Hawk at sa kanyang mga kasama. Na nagsasabi na dapat nilang iligtas ang mga hostage, sa kabila ng pag-unawa sa pangangailangan para doon at iyon ay. Iginiit ni Jang Yak na ang kanilang misyon sa pag-escort ay ang kanilang pangunahing prioridad sa ngayon, at ang pagkidnap na ito ay maaaring maging isang bitag, na nangangahulugang hindi nila maaaring pabayaan ang mga mangangalakal. Gayunpaman, sa kabila nito ay igiit ni May na hindi nila maaaring balewalain ang bagay na ito, na nagpapaalala sa kanila ng anumang natutunan nila sa akademya. Sinabi niya na ang kanilang pangunahing prioridad ay dapat na protektahan ang mga tao at gumamit ng makatarungang paraan at pakikipagtulungan. Habang si Bo Morang ay nagsasalita din, sumasang-ayon na nagbigay ng pahayag.
Habang sina Rayong at PO1 ay nakatayo at nakatingin sa kanila, at si Mainet Jago iniindayog ang kanyang pluta sa paligid. Sinabi rin na kung sila ang mga bandido sa kagubatan, kailangan nilang makatagpo sila sa alinmang paraan. Kaya't hindi ganoon kahirap ang pakikitungo sa kanila sa sandaling ito na nagsasaad na sinubukan nilang gawin ang isang bagay sa labas ng kanilang teritoryo. Sinabi rin ni Mainet Jaga na kailangang turuan sila ng leksyon sa halip na balewalain ang bagay na iyon. Pagpasok, binigay din ni Wang ang kanyang kasunduan na sinasabi sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa grupo ng mga mangangalakal na nagsasabi na ang nayon ay nabura na at walang sinuman ang darating na sisilikay sa kanila. Nang marinig na nag-isip si Jiang Yak, pagkatapos ay lumingon sa paligid na tinitingnan ang mga kumpiyansa sa mukha ng lahat ng mga estudyante, na naging dahilan ng pagngiti niya, isinasaalang-alang na nakapagdesisyon na sila, sumagot si John Yak na ililigtas nila ang mga hostage. Kung saan hahatiin niya ang kanyang grupo sa isang rescue team at isang escort team na determinadong iligtas ang mga taga-nayon sa lahat ng paraan. Habang si Mei ay umasa na ang kanyang pangalan ay nasa pangkat ng mga rescuer. Gayunpaman, inanunsyo ni John Yak ang rescue team na bubuuin ni Bo Morong, PO1, at Mainet Jago at ang kanyang sarili. Habang binibigyan ng tungkuling bantayan ang mga mangangalakal kay Mei at Yang Rayong. Nang marinig na siya ay nabigo at malapit ng makipagtalo laban dito nang magbigay si Jiang Yak. Na ito ang bagay sa kanya, na ikinalito niya, na inihayag na ito ay isang flare, sinabihan siya ni Jiang Yak na ibaril ito sa hangin kung may mangyari sa nayon nang wala sila, na nagbabawal sa kanya na tumakas. Gayunpaman, nakikipagtalo si Mei na gusto rin niyang sumali sa rescue team sa unang pagkakataon. Ngunit tumanggi si Mainet Jago, na nagsasabi na wala siyang maitutulong sa kanilang misyong pagsagip sa hostage, nang marinig ni Mei na ibinaba niya ang kanyang ulo, na pagtanto na tama siya, isinasaalang-alang na hindi niya magagamit ang kanyang chi, habang nakikipaglaban. Iniisip niya na kahit maging bahagi siya ng rescue team, maantala lang niya ang misyon dahil sa kanyang kahinaan. Kaya naman, sumuko siya sa desisyon, na sinasabi sa kanila na magpatuloy at iligtas ang mga taga-nayon na ang rescue team ay umalis sa nayon. At sila ay nagpatuloy sa napakabilis na pag-uutos sa kanila na panatilihin ang bilis na pinangungunahan ni Jung Yak. Habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang misyon. Biglang nakaramdam ng paggalaw sa damuhan si Bo Morang na sinundan ng isang biglaang pag-atake na inilunsad sa kanya, na kung saan siya ay umiwas sa pamamagitan ng pagkahilig paatras, pagliligtas sa sarili mula sa pag-atake ng bandido. Pagkatapos ay tumalon si Bo Morang pabalik, pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Habang iniisip kung sila ay naghihintay na tambangan sila at ang kasunod nito, maraming iba pang mga bandido ang lumilitaw na nakapalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon, pinapanood sila. Iniisip ni John Yak na parang sinanay sila sa martial arts. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang tagubilin mula kay Mayang Da, na hayaan ang mga bata na harapin ang mga bandido, nagpasya siyang ipaubaya ang lahat ng mga taong ito sa kanyang mga estudyante. Samantala, nagsimulang tumawa ang mga bandido, nagtatanong kung sinusubukan nilang sundan sila. Inilabas ang kanyang espada at si Bo Morang ay nagsasaad na oras na para turuan sila ng leksyon, pagmamasid sa kanilang kakayahan, nataranta ang mga bandido, iniisip kung bata lang ba ang dapat nilang lalabanan. Samantala, pinakawalan ni Bo Morong ang kanyang chi at sinisingil ang kanyang espada ng napakatinding enerhiya na sumugod ng napakabilis. Pinapanood na ang bandido ay medyo nalilito at sinusubukang harangan ang pag-atake gamit ang kanilang sariling sandata. Gayunpaman, sa sandaling ang espada ni Bo Morang ay bumangga sa mga sandata ng taong iyon, ito ay nasira sa hindi mabilang na mga piraso, na nagiiwan sa kanya na nabigla. Napagtatanto na ang kanyang espada ay isang metal na scrap lamang na walang silbi, kumpiyansa na itinaas ng bandido ang kanyang sandata sa hangin at sinubukang maglunsad ng isang pag-atake, na yumuko sa pag-iwas gamit ang isang backflip, tumalon pataas. Pagkatapos ay sinipa niya ang mukha ng mga bandido at bumagsak sa lupa, na pagtanto na ang kanyang sandata ay hindi makayanan ang kanyang lakas at nasisira. Samantala, ang bandido, na tila apektado ang leeg ng malakas na sipa, ay tumingin sa kanya na may galit, remarking na siya ay natakot sa kanya para sa wala. Samantala, si Bo Morong ay bumunot ng isa pang espada mula sa mga ibinigay ni Mayang Da, at nagtataka kung paano lalaban sa gayong mahinang sandata sa sandaling sumulong ang bandido, sinusubukang salakayin sila. Samantala si Main Jaga ay nagsimulang tumugtog sa kanyang plauta, na naging sanhi ng isang bilog ng malakas na hangin upang bumuo ng isang roundup sa kanya.
Sa epekto ng sound energy, ang mga bandido ay hindi makakapagpatuloy at sa halip ay napipilitang umatras. Ilang saglit pa, huminto siya sa pagtugtog ng plauta, dahilan upang maging normal ang lahat, nakangiti. Sinabi ng mga bandido na napakahina ng kanyang pag-atake, habang sinasabi ni Maynard Jago na kung malayang makontrol niya ang kapangyarihan, kung gayon ang laban ay magiging higit pa. Kawili-wili. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nababalisa siya tungkol sa hindi niya matutunan ang bamboo flute sa loob ng 2 araw at iniisip niya na ang pagtataboy sa kanila ay ang pinakamagandang gawin para sa kanila.